pumunta ka dito para makita mong mamatay ang mama mo. Matino ka dati. Kaibigan mo pa nga si Kidlat at Dagul, hindi ba? Matagal ko nang kinalimutan yung pagkakaibigan namin ni Kidlat. Kidlat! Matos! Bitawan mo yung nanay ko! Umakyat kayo dito sa rooftop, kayong lahat! Kung kaya nyo! Go! Dumiretso na kay Maying. Ako nang bala dito. Kaya ko na ito mag-isa. Kayong dalawa, huliin niyo sila! Tama nga yung balita. Bulag ka na nga. Diba, naparito po ako. Baka sakaling bago yung isip nyo para sa alokol na lugar para sa mga mater ko. Paano po? Sabihin mo sa walang yamong anak, pakawalan niya mga bihag niya! Eh, ma, bakit? Anong ibig nyo sabihin? Kidlat! Puntahan mo na sila Lady Aling Maying! Ako na bala dito! Matas! Kung gusto mo sila bawiin, you'll have to get through me first! Lady, salamat! Dali, ayos na po kayo! Kidlat! Tama na! Matos, wag! Utang na loob! Kidlat! Matos! Nandito lang naman ako para sa ate ko! Parang awa nyo na! Traidor ka eh! Kaya namin tayo pamilya sa loob! Yung pala, babalik ka rin sa ate mo! Lady! 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 Lady, okay ka lang? Ano ba talagang sakit mo? Kung ikaw ba may pamilya, may nanay o tatay o kapatid, hindi mo rin ba sila gustong makasama ulit? Mas gusto mo pa bang gumawa ng masama kaysa sa mabuong pamilya mo? Di ko naman kayo gusto saktan nun eh. Pero yun lang ang paraan para makasama ko ulit ate ko. Huwag mo sabihing naniniwala ka sa traitor na to! Ha? Rendon, hindi ko alam kung anong plano ni Matos. May mga inutos siya sa akin eh. Kaya wala ako buong gabi. At pagbalik ko ng hideout, wala nang tao. Ano ba ginawa mo, Argus? Baka nakalata na sa'yo si Matos, kaya kanya pinalis. Kung may alam si Matos, may bala na ako sa ulo ngayon. Huwag mong intindihin yun. Ako na bahala ron. Basta hanapin mo siya. Ito nga yung laptop niya eh. Iniwan niya. Walang password. Pagsabihan mo yung anak mo. Ano pa meron dyan? Ito, mga construction site, tinitingnan niya.
May pinatatayo ba kayong mga building na hindi ko alam? Anong pinapatayo? Wala kami pinapatayo. Ito, marami siyang tinitingnan na file sa isang building na under construction. Sigurado ako nandyan yan. Mas mabuti siguro, tawagin mo lahat ng mga tauhan natin. Okay. Tagul! Ano? Tara na! Tara na! Ano hindi kayo nauubos? Ano to? Kaya? Kaya to! Hayop ka! Bubulagin mo pa ako. Teka, Rocky, tama na yan! Tama na! Sige na, tumayo ka na dyan! Hindi! Kulang pa to! Ano? Hindi ka na! Ito na pagkakataon mo gumanti sa traitor na to! Di ka patas lumaban, Rocky! Kung di lang ako papugsarado ng ganito, di mo ako mapapatumba! Ah, ganun ah. Babu! Tigilan niyo na yan! Tama na! Malis ka na. Paano ate ko? Kami nang bahala sa ate mo. Hindi! Walang aalis dito! Tsaka ikaw sino ka ba ha? Ba't ka nangingialam dito ha? Aray! Halikaw! Hindi po! Hindi niyo dapat ginagawa yan. Hindi dapat ganyan ang buhay niyo. Dito sa mundo na puno ng dahas. Mababata niyo pa. May panahon pa para magbago. Paano po? Mga laking kalsada po kami. At ito lang po alam namin para mabuhay. Kaya kahit masakit, kahit mahirap, titiisin po namin. Sa ibang paraan. Tutulungan ka namin. Kami mga taga-Riles. Mababait sila, Bamboo. Tinanggap nila kami sa lugar nila. At ganun din ang gagawin nila para sa inyo. Totoo. Wag! Kung sumama kayo, makukulong kayo, mapaparusahan at mawawala pa yung kalayaan niyo. Oy, bulag. Halika na at hindi pa tayo tapos dito. Buhay ka pa rin. Tara na! Ah! Basta kayo. Sige na. You're gonna die now, kidlat! You're gonna die!
Tama na, Matos! Chill! Tama na! Relax! Hindi pa kita papatayin. Papatayin ko muna yung nanay mo. Ipaparamdam ko yung sakit na naramdaman ko when you killed my mom! Ano sasabi mo? Mangmangan ka pa, ha? Pinatay mo yung mommy ko and then you escaped! Baka mali ka, Matos! Hindi ako pumatay sa nanay mo! Yung kanang kamay ng tatay mo! Si Argos! Anong tingin mo sa akin? Isa lang sa mga tuta nyo? Because that is what you are. Isang tuta! Kung tuta man ako, isa lang ang tinuturing kong at yun ay si Rendon. At ikaw, hindi ako magdadalawang isip na kagating ka. Sinungaling! Kung ano pinagsasabi mo para protekta mo yung sarili mo! Eh! Matos, nagsasabi ako ng totoo! Inabuyo kami sa gubat! Wala kaming kahit anong sandata o baril para patayin nanay mo! A liar! You're a liar, Kidlat! Papatayin na kita! Matos, nakita ko yung buong pangyayari! Matos, selfie! Nakita namin si Scarlett na hirapang tumakbo! Dahil inahabol siya ni Argos! Nagkasagutan sila! Dahil sabi ng nanay mo, traitor daw si Argos! Pinaril ni Argos si Scarlett! Ma'am, sino gumawa nito, ma'am? Ma'am! 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 Ma'am, tell me please, sino gumawa nito? Ma'am! Ma'am, sino gumawa nito, ma'am? Ma'am! Ma'am, please, tell me, ma'am! Oo! Ginamit namin yung pagkakataon para tumakas! Kahit kami, Matos, nagulat kami sa pangyayari, pero kahit kailan hindi namin pinatay yung nanay mo! Maling tao ka gumagante, Matos! Sa maling tao! Liar! Pinatay mo yung mommy ko. Now you're gonna pay for it! Tama na ko! Kaya ka ba sumugit sa kumbento dahil akala mo ako yung pumatay sa nanay mo? Ha? Matos, ikaw yung mamatay tao! Pinatay mo si Chelsea! Dahil sa kasalanan hindi ko ginawa! Kidlat! Kidlat, tulungan mo kami! Gising! Lady, ano ba talaga ang sakit mo? Kailangan magising ka, Lady! Lady, huwag ka susuko! Kailangan makaligtas tayo dito, Kidlat! Kidlat, gising! Tulungan niyo kami! Lady! Lady! Matos! Akas pa kayo! Ha? Wala kang mapagkasakta ng mga tagarilas! Tama na! Anak! Kidlat! Mamalis na kayo dito! Kidlat! Zek! Tulungan mo si Lady! Lady! Tulungan mo ako, dalhin natin sa ospital! Nangyari, Lady! Gising! Gising, Lady! Mamalis na kayo! Kidlat! Sig, Kidlat! Dalhin mo na muna siya sa ospital! Sumama na po kayo sa amin, Kidlat! Hindi ko pwedeng iwan yung anak ko. Sige na! Dali, bilisan mo! Paano kayo? Ako kaya ko sarili ko! Dali! Dali! Ano? Bilis bumaliktad ang laban, no? Matos! Time to say goodbye to your mother, Kidlat. Ano to?
Lady! 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 Gising! Lady! Lady, gising! Tulong! Tulong pa! Lady, gising! Lady! Tulong! Tulong pa! Tol, ano nangyari kay Lady? Tol, hindi ko alam, pero may kinalaman sa sakit niya. Hindi ko alam na gagawin ko. Tulong! Dali natin sa ospital! Ate! Tulungan natin ko! Alika na, dali natin sa ospital! Bilis! Lady! Kaya. Dito, tara! Daan! Bilis! Matos, kumalma ka muna, please! Tulong! Matos! Sige! Teka lang, mag-usap muna tayo! Utang na loob, Matos! Baka ulam mo yung nanay ko! Sa tingin mo gagawin ko yun dahil nakiusap ka? How crazy do you think I am? Ha? Matos, sa akin kagalit, diba? Ako na lang! Pakulam mo yung nanay ko, ako na lang! Hindi inamin mo din? Dapat gumanti ako sa'yo! Hindi, Matos, kasi binubulag ka na ng galit mo eh! Inuulit ko, wala kaming kasalanan sa'yo! Wala kaming kinalaman sa pagkamatay ni Scarlett, Matos! Akin na yung nanay ko! Matos, maniwala ka kay Kidlat. Shut up! Kahit itanong mo sa tatay mo, Matos, tama si Kidlat. Totoo yung sinasabi niya. Matos. Hindi pa ba kayo tapos kumuha ng kwenta? Ha? Tara. Sige! Dito! Diyan ka lang! Diyan ka! Ano gagawin mo? Diyan ka lang! Sige! Tama na! Diyan ka lang! Bus. Sasali mo ngayon. Pasok! Una! Tulong! Matos! Sige na. Kailangan gawin to. Totoo yung sinasabi namin sa'yo. Kahit itanong pa sa tatay mo kay Rendon. Shut up! Kahit anong sabihin mo, hindi yan totoo. My dad would never betray us. Kahit na anong relasyon niya sa inyong dalawa. Anong pinagsasabi mo? Wala kami relasyon kay Rendon! Wala. Matos, tama na. Tumigil ka na. Kidlat, ikaw na lang ang hindi nakakaalam. Ha? Tanggalin, ma. Ano siya nasabi ni Matos? Ano? Matos, sabihin mo sa akin! Tama na, Matos. Tama na. Come on, tell him! Tanggalin! Matos! Ano to? Tigilan mo yan, Matos. Bitawan mo sa maying! Ano to? Magkakampi kayo? Ha? Totoo lahat ng sinabi ng babae na to? You betrayed us, Dad! Pinapatay mo si Ma'am para sa mag-ina mo! Ano mag-ina? Ano sasabi mo? Kidlat. Gusto mo malaman? Ha? Shut up! Ano? Sabihin mo, ma, ano? Gusto mo malaman? Ha? Tigilan mo to, Matos. Come on, Dad! Ano ba? Tol, bilis! Dahan-dahan. Oh! Do you care about Kidlat? Ha? Baliwala ba na si Kidlat? Kahit gawin ko to! Ha? Sige lang, kailangan yung tulong! Tol, ikaw na magdala kay Lady sa ospital. Tumawag ka na rin ng pulis. Ingat kayo. Come on, Dad! Next shot, I won't miss! Come on!
Tama na! Oo na! Come on! Kidlat. Ako ang ama mo. Sabi mo? Ano sabi mo? Hindi totoo yan. Sabihin mo sa tao to, naiibang lang siya. Hindi totoo yung sinasabi niya, di ba? Sorry, anak. Sorry. Anong sorry? Totoo ba yung sinasabi ni Aling Dolor? Na may namagitan sa inyo ni Rendon? Alam ba to ni Papa? Ha? O tinago mo sa kanya, kagaya ng pagtago mo sa akin? Ano pang di mo sinasabi sa akin, Ma? Ano pang lihim mo? Nangako ko sa papa mo, kay Kaloy, na hindi ko sasabihin sa'yo yung totoo dahil siya lang ang totoo mong ama. Wala nang iba. Hindi totoo yan. Dahil may dugong Victor din to. Enough of the drama. I'm getting bored. Matos, nasabi ko na. Di ba yun ang gusto mo? Sinabi ko na! I'll admit, I enjoy seeing Kidlat suffer nang malaman na ikaw ang tunay niyang ama. But that's not enough, Dad. Namatay ang nanay ko. Dapat mamatay din sa'yo, brother. Say goodbye! Matos! Tulong! Kapit, kapit! Igas ka na ba? Igas ka. Matos, Don't touch me! Pinigay namin ni Ma'am lahat sa'yo. Traidor ka! Babayaran mo lahat to! ikaw may kasalanan, Matos. Sumama ka sa amin. Sige na, taputin nyo na. Sabi ko ayoko! Dad, ayoko! Ayoko! Hoy, hoy, hoy! Saan mo dadalhin yan? Dapat mga pulis ang dumatakip dyan! Ako na ang bahala. Ako na uhuhuli sa kanya. Mas mabuti siguro kung patingin mo yung mama mo. Hindi kami papayag. Sige ka ngayon. Kulot, anong ibig sabihin na to? Kakabi ba talaga natin si Rendon? Imposible. Panigurado may sariling agenda yun. Pwes, bantayin natin at siguraduhin natin hindi sila makawala. Tara na! Oh, ang babata pa nito ah. Sa social welfare ang bagsak nyo. Sige, pasok na. Sakay, sakay! Dagul! Kulot! Harangan niyo itong mga to. Di pwede makatakas yan. Kidlat, pwede ba huwag ka na makialam dito? Ano, hayaan namin makatakas yung anak mo? Siyempre hindi! Nakita niyo ang daming pulis. Nakita niyo akong lahat. Bakit ko na may tatakas si Matos? Ano pinapalabas mo? Yani, ako ang anti-crime czar. At inaaresto ko si Matos sa salang pagkidnap kay Maying. Pati sa mga kasama niya. Sabi ba? Ha? Naaresto mo yung sarili mong anak? Ano, Kidlat? Bilib ka na ba sa tatay mo? O nagbago na yung tingin mo sa kanya? Ha? Tumigil ka. Tara na. Babaan niyo na yan. Di pa ako tapos sa Kidlat. Di pa ako tapos! Kailangan nating matingnan ang mga sugat mo. Mukhang may bukol ka sa ulo.
I-check na rin natin yan. Sakaling may concussion ka. Okay lang po ako, Dok. Si Lady po, may sakit po siya sa dugo, aplastic anemia. Kahit siya na lang po i-check ninyo. Buti na sabi mo. May mga test akong ipapagawa. Nurse, mag-request ka ng CBC. Sige po, Doc. Huwag ka mag-alala, hindi namin pababayaan ang kaibigan mo. May iwan ko muna kayo saglit. Salamat po. Ima, nag-text na po si Sig. Ginagamot na daw po ng mga doktor si Lady. At saka nagtatanong din po kung may balita tungkol kina Kidlat. Nagtatanong? Bakit siya nagtatanong? Hindi ba magkakasama sila? Baka nagkahiwalay po. Hindi ko na rin po alam eh. Ano ba na? Ano ba nangyayari? May... Salamat nakaligtas kayo. Sobrang nag-alala po kami sa inyong lahat. Ano nangyari? Nakatakas ba si Matos? Hindi po, Nay. Pinaresto siya na rin doon. Pati na sa presinto. Si Matos po? Ano? Inaresto niya sarili niyang anak? Ginamit na naman niya yung posisyon sa atin kanina. Inisip ko na lang na sana totoo yung ginawa niya. Masana hindi niya kinampihan si Matos. Sa ngayon, dito muna kayo magtatago, ha? Baka mamaya, tinuro na ng Jello yung dati yung hideout. Oo, boss. Hindi kaya yung dalawang banong nila lang na si Bambo tsaka si Rocky. Wala man silang laban kay Jello. Buti na lang yung dalawang... Tahimik ka nga! Nabubwisit na ako sa'yo eh! Sabi ko lang, mabuti nga, nanguli sila. Berel, Pabik, no? halika muna. Ano dyan ba? Kaya nga eh. Dapat hindi natin inayaan kunin ni Rendo si Matos. Kasi panigurado ako. Gagawa na kulukuhan yung mga yun. Mas inaalala ko yung sinabi ni Matos sa'yo, Kidlat. Tinanong ka niya kung bilib ka daw sa tatay mo. Kung nagbago daw tingin mo sa kanya. Sino tatay yung sinasabi niya, Kidlat? Ha? Tayo-tayo lang na nandun ah. Si Maestro. Siya rin dun. Paano muna ako? Masyado kang umiinit, ha? Sa ngayon, ililipad muna kita sa Singapore. Magre-renta ako ng private jet. Pagkagawa kita ng fake passport. Just in case. Just in case lang na mag-imbestiga yung mga pulis sa airport at magpakita doon. Kung gusto mo, isama mo pa si Berhel. Gagawa ko na paraan yan. Planadong planado ah. Parang atat na atat ka nang itapon ako pagkatapos mo aminin na anak mo si Kidlat ah. Tapos ano? You're gonna have a happy reunion with your happy family? Huh? Isipin mo yung sarili mo. Hindi yung pagiging insecure mo.
Wala ba akong karapatan to feel like this, ha? Dad? Pagkatapos mamatay ni Ma'am, nasaan ka, ha? Asan na yung paghihiganti mo sa mga taga-Riles? Nasira yung mga plano natin, pinatay nila si Ma'am! Do you even care, ha? O baka kasama din sa mga plano mo to? Para bumalik ka sa Riles, para bumalik ka dun sa bastardo mong anak, para sa precious mo na maying, ha? Yan yung gusto mo, di ba? Dahil hindi mo talaga kami pamilya, hindi mo ako totoong anak. Hindi mo mahal si Mami dahil ginamit mo lang siya. Umamin ka na! Chicks yung pupunta mo eh. Boss, bantayan mo yung papa ko, ha? Sige na, ha? Iwas pa sa gulo, ha? Alam ko na yan, pa. Ang tunay na matapang, pumipili ng laban. Ingat sila sa'yo! Di ba hindi totoo yun? Kidlat. Ako ang ama mo. Bakit hindi totoo yun, di ba? Kidlat. Kailangan natin mag-usap. Anak. Anak, magpapaliwanag ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Hindi ko kailangan ng eksplanasyon. Hindi ko kailangan malaman yung buong storya. Hindi ko kailangan ng kumpirmasyon na yun yung mamatay tao na yun yung tatay ko. Ayoko malaman, ma! Hindi ko kailangan malaman na Victor ako! Anak. Ayoko marinig, ma! Aminin ko. Nung nalaman ko na may relasyon ngayon, nagkakutob na ako eh. Pero paulit-ulit kitang tinanong, ma, hindi mo sinasabi, hindi mo ako sinasabi. Pinilit ko kung kalimutan yung nararamdaman ko kasi alam ko hindi ko matatanggap eh. Hindi ko matatanggap na yun yung tatay ko, ma. Ma, bakit? Bakit mamamatay tao yun, di ba? Sinira niya yung buhay natin, ma. Siya yung pumatay kay Papa eh. Bakit? Ayoko kay Victor, ma. Ma naman eh. Bakit, ma? Siguro nga ama mo siya sa dugo. Pero hindi sa puso. Kasi si Kaloy ang nagpalaki sa'yo. At sa tuwing nakikita kita, nakikita ko yung papa mo sa'yo. Ang pagmamalasakit ni Kaloy. Ang kabaitan niya. Ang pagmamahal niya sa Diyos at sa kapwa. Di wala kang bahid ng kasamaan ni Rendon. Kasi anak ka ni Kaloy. Anak, patawarin mo ko kung hindi ko sinabi sa'yo ang totoo.
Dahil nangako ko sa papa mo na hindi mo malalaman. Dahil para sa amin, anak, siya lang ang tatay mo. Si Carlos Asuncion lang ang tatay mo. Wala nang iba. Anak, patawarin mo. Patawarin mo. Umamin ka na! Walang dahilan para umamin ako sa mga bagay na walang katotohanan. Kahit hindi ka magsalita, alam ko na. Because ever since I was a kid, naging tatay ka ba? Ha? I always tried to prove myself to you. Nasaan ka? You don't care about me. Diba? Never mo pinaramdam sa akin na may halaga ako sa'yo. Yan din yung sinabi sa akin ni Jackson. Never siya naging father figure sa'yo. You know what I'm talking about? Don't you even say anything to Matos. Ever. Sino ba ang totoo kong ama? Nakikinig ka sa maling tao. He's crazy. He's delusional. Ako, Matos, ang tunay mong ama. But Mom denied it. Diba? So kinailangan ko makinig. But deep inside, alam ko na tinatraitor niyo lang ako eh. At ikaw, nagpapanggap ka lang na mabuting ama dahil may kailangan ka sa akin! Hindi na kailangan pag-usapan kung akong ama mo o hindi. Ang mahalaga, hindi kita pinababayaan. Pinatatakas kita para mamuhay ka ng malaya sa ibang bansa. Yan ang gusto kong mangyari! You can't get rid of me like how you did with Mom. Gusto mo lang maging malaya, di ba? Gusto mo makasama yung pamilya mo? Kaya mo pinatay yung papa ni Kidlat, di ba? Para makasama mo sila? Ha? Hindi totoo yan. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng mami mo. Hindi ko magagawa yan. Dami ng kasinungalingan mo. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo, ha? You killed my mom. And now you pay! Nandun ko kayo nung sinabi yun ni Matos. Si Rendon ho ba yung tinutukoy niyang tatay ni Kidlat? Baka naman mali lang yung rinig niyo kanina. Hindi. Kung ganun, baka siya umiwas nung tinanong ko siya. Baka may alam mo kayo. Ima, maestro. Tayo na si Kidlat para sagutin ang tanong niyo. Sama-sama na ugali ni Rendon. Alam niyo po yun, di ba? So, paano niya magiging anak niya si Kidlat? Hindi ko mo't magkadugo. Magkapareho na na ugali. Kaya naman ang malaman ninyo tungkol kay Kidlat. Sana, wag naman magbago ang pagtingin niyo sa kanya. Kaibigan niyo pa rin siya. So, Ima, sinasabi niyo po ba na totoo yun? Na tatay ni Kidlat si Rendon? Uy, Kulot! Saan ka pupunta? Uy! Tingin mong ginawa ko yan. Sige, putok mo. Iputok mo! Tandaan mo, magkakabi kami ng mami mo. Walang dahilan para ipapatay ko si Scarlett. Meron! Dahil hindi mo mahal si Mami, ang gusto mong kasama ng pamilya ay si Maying tsaka si Kidlat! Kino ang tingin mo? Matagal ko nang ginawa yan. Doon pa. Pero hindi. Dahil wala akong pakialam kay Maying at kay Kidlat. Eh kung ganon, sino? Sino ang pumatay kay Mami? Sino? Si Argus. Si Argus ang pumatay sa mami mo. Pero hindi ko inutos yun. Ang sabi niya sa akin, nag-away sila. Sa kung anong dahilan, hindi ko alam. Pero hindi niya sinasadyang nabaril niya ang mami mo. Napatay niya ang mami mo. Kamali ka, Matos! Hindi ako pumatay sa nanay mo! Yung ka lang
ng kamay ng tatay mo! Si Argos! Sabi ng nanay mo, traitor daw si Argos! Pinaril ni Argos si Scarlett! Ma'am, sino gumawa nito, ma'am? Ma'am, tell me please, sino gumawa nito? Ma'am! Ma'am, sino gumawa nito, ma'am? Ma'am, please, tell me, ma'am! Yun lang sinabi sa akin ni Kidlat. Dahil yun ang totoo. Pero huwag ka mag-alala. Paalisin ko na si Argos. Hindi mo na siya makikita kahit kailan. Yan lang? Kulang yun. Ano gusto mo? Ipalato mo sa akin ang pumatay sa mami ko. Nangako ako kay Ma'am, naggaganti ako para sa kanya. Ako na ang gagawa. Kailangan makatakas ka. No, I want to kill Argus with my own hands. Kahit hindi na ako bumalik sa mga taga-Riles na yan, I'll be out of your life. Makikinig na ako sa'yo. Basta ibigay mo sa akin si Argus. Ako ang papatay sa kanya. Kidlat. Kamusta ka? Alam mo na? Ibig sabihin, alam na rin ang lahat. Walang nagbago sa pagtingin ko sa'yo, Kidlat. Ikaw pa din yung Kidlat na may mabuting puso, may prinsipyo at pinaglalaban yung tama. Kahit na mamatay tanging tatay ko. Hindi naman ikaw yung gumawa nun eh, siya yun. Kahit na sino pang magulang mo, hindi yun magbabago para sa mga taong nagmamahal sa'yo. Ngunit ito ang totoo. At kung sa'yo'y hanggang kaibigan lang, kahit kunwari lang, subukan mo naman. Kahit sa saglit, ako'y bahaglin. Kahit kunwari lang, minsan maramdaman. May, bakit di ka matutulog? Hindi naman ako inaantok. Dapat siguro, pina-check up ka namin sa doktor. Baka may injury ka dahil sa nangyari sa'yo. Wala naman akong sugat, Yani. Wala dito sa katawan ko. Pero dito sa loob. Gulong-gulo ka lang. Litong-lito na ako eh. Alam mo, gusto kong pagsisihan yung naging relasyon namin ni Rendon. Pero kung hindi nangyari yun, wala akong Kidlat. Hindi mo mababago na si Rendon ang ama ni Kidlat. Kahit sino pa siya ngayon, hindi mo rin may tatanggi na pinotektahan ka niya. Pati si Kidlat. Ang ayaw ko lang naman yung masaktan si Kidlat. Ayaw kong kamuhian niya yung sarili niya dahil kadugo niya si Rendon. Lahat ginawa mo para sa anak mo, Maying. Mabuting tao si Kidlat. Malayong malayo kay Rendon. Dahil yun, sa pagpapalaki mo sa kanya, mahirap para kay Kidlat na lahat nalalaman niya na. Pero bigyan mo lang siya ng panahon. Makikita rin ni Kidlat ang lahat ng proteksyon at sakripisyong ginawa mo bilang isang ina. Salamat, Yani, ha.
Special yan. Dahil walang katulad yan kahit saan sa mundo. Si Christian lang ang meron yan. At meron kaming father and son bonding. Sinisisi mo ba yung tatay ko sa pagkamatay ng mga magulang mo? Hindi aksidente yung pagkamatay nila, Kidlat. Pinatay sila. Alam mo ba yung namin sa pagkamatay ng tatay ko? Kasama yung magulang namin na namatay. Alam namin kayo may pakalaan ito. Kasama ng pagkuha ng hustisya sa tatay ko ay ang pagkuha ng hustisya sa mga magulang mo. Pag nakalabas ako dito, hahanap ako ng ebidensya laban kay Rendon dyan sa pagkamatay ng mga magulang mo. Hindi kita kakalimutan. Promise, pares tayo ng pinaglalaban eh. Oh, tsaka na pala eh. Kamusta si lady? Ito, inoobserbahan pa ng mga doktor. Si Jello, bugbog sarado pa din. Yung magbabantay ako magdamag. Huwag ka magalala, Tol. Pagdadasal ko na maging okay na yan si lady. Salamat, Tol. Ano pala nangyari pagkaalis namin? Nahuli na ba si Matos? Ayun, inaresto mismo ng tatay niya. Ni Rendon? Ba't naman niya gagawin yun? Kasi... Ano ba't bigla kang tumahimik? Ba't huhuliin ni Rendon ang sarili niyang anak? Kasi hindi lang si Matos ang anak niya. Pati si Kidlat. Anong pinagsasabi mo? Mas pinili niya si Kidlat kaysa kay Matos. Kinampihan si Kidlat ng tatay niyang si Rendon. Ano ba yung tingin mo sa akin ngayon? Anak ni Rendon, Victor? Sa totoo lang, hindi ko lang paano ka titignan eh. Alam mo kung gaano kalaking kasalanan ng taong yun sa pamilya ko? Silang pumatay sa magulang ko. Siya ang dahilan kung bakit ako naging ulila. Teka, Tol. Tol, hindi naman natin alam na si Rendon talaga yung may pakananon, di ba? Wala tayong ebidensya. Hindi kailangan ng ebidensya. Alam ko yun. Alam niyo lahat yun, Tol. At lahat tayo. Lahat tayo nangako na bibigyan ng hustisya yung pagkamatay ng magulang ko. Haban doon sa mga Victor na yun. Hindi sa panso nangako eh. Kung nangako ka. Ano, nagbago na ba yun? Ha? Nagbago na ba yun kasi isa ka ng Victor? Di ako Victor. Huwag mo ko tatawagin Victor! Tol! Tingin mo ginusto ko to? Ha? Ang maging anak ng isang kriminal? Anak ng taong sumira ng buhay ko, ng buhay nating lahat. Tingin nyo na ginusto ko to? Dugo ng kalaban ang nananaytay sa ugat ko. Dugo ng kinamumuhian nating lahat. Tingin mo, Tol, madali para sa akin na bumalik dito at humarap sa inyo? Ano naman eh. Kidlat kilala ka namin. Alam namin na wala kang kanalaman sa mga kasalanan ng mga Victor kahit sino pa siya sa'yo. Kaya Tol, wala ka dapat ikahiya sa amin. Di natin mapili ang tatay ng pinanggalingan natin. Pero itong pamilyang to, Kidlat, kami ang pinili mo. Kaya may babalikan ka pa din. Di ba, Kulot?
Tol, pasensya. Tol, wala kasi ako sa sarili ko. Parang nagdilim yung paningin ko nung nalaman ko may koneksyon ka sa Victor. Pero tama si Sig. Mas kilala ka namin. Ikaw nagpasimulaan ang laban sa mga Victor. Alam ko, alam namin lahat na kahit kailan hindi mo tatalikuran yun. Tol, pasensya, Tol. Pasensya rin, Tol. Pasensya ka na. Kidlat, si Sig hinahanap namin. Nakita mo? Teka, yung mukha mo ba ka pa din? Nakalaw ba okay na tayo? Tinawagan ako ni Maestro. Hinahanap niya kung nasang presinto si Matos. Wala sa kahit saang presinto. Ano? Tinakas na rin doon si Matos. Parang minsan wala kaya dalang bag ng pera. Di ba pinangakuan mo ako ng retirement money? Yun ba? Tapos na ako sa ganitong buhay, pinsan. Gusto ko na magpakalayo-layo at magsimula ng bagong buhay. Siguro naman sa dinami-dami ng nagawa ko para sa'yo. Bayad na ako sa utang na loob. Tama ka doon minsan. Alam mo, saludo ako sa pagiging loyal mo sa akin. At yung pinangako ko sa yung pera, andiyan, dala ko. Ang tanong lang yun kung makakalabas ka ng buhay dito. Ano? Matos! Oo, ako. Nandito ako para singilin ka sa pagpatay ng mami ko! Oo, dahan. Teka. Dahan lang. Baka mapano ka. Dahan. Asan na ba yung mga kasama natin? Sina Aling Mahig? Nag-test na sila. Okay na sila. Huwag ka na mag-alala. Ikaw ang iniisip nila ngayon eh. Si Matos nakulong na ba siya? Nag-message si ng Kidlat. Tinakas daw siya ng tatay niya, si Rendon. Paano yan? Di pwede yan. Baka balikan niya tayo. Sabi naman nila Kidlat nagagawa sila ng paraan para pilitin si Rendon na isuko na si Matos. Okay ka na, huwag ka na mag-alala. Focus ka na lang sa pagpapagaling mo, ha? Ate, sorry. Kasalanan ko ba't nangyari to sa'yo. Gusto lang naman kita mapagamot. Gusto kitang gumaling. Naging desperado lang ako. Kaya lumapit ako kay Matos. Naiintindihan kita. Kung babalik na rin man, yun din naman yung gagawin ko sa sitwasyon mo. Pero lalo ka mas napahamak, ate. Sorry. Huwag mo naisipin yun. Ang importante, ligtas tayo. Sana lang talaga mahuli na yung si Matos na matigil na lahat ng to. Yung dalawang bata, si Rocket at si Bamboo, nasa social workers na. Pero si Berhel, wala naman sa kulungan. Pati si Matos, tumakas na. Tumakas? Baka gusto mo sabihin, pinatakas. May sa magician din talaga ngayon si Rendon no? Isang abracadabra lang, nawala na yung kriminal na anak. Pati yung alalay.
Kaya dapat hindi natin hinayaan si Rendon na siya yung magdala dun sa anak niya eh. Ni katiting na pagtitiwala, dapat hindi natin siya binigyan. Kasalanan ko rin to. Dapat di ako nagpadala sa emosyon ko eh. Nahuli na sana si Matos, nakakawala pa. Eh paano na yan? Ano? Finish na? Tapos na? Ganon? Hindi pa. Si Rendon yung nagtago sa anak niya, kaya siya din ang pwedeng maglabas sa kanya. Kailangan natin siyang pilitin kung ayaw niya mawala yung kapangyarihan niya. Paano natin siya paaminin? Wala naman tayong paraan. Meron po, Ima. Ito po. Dating gawi. Gamitin natin yung social media. Kailangan natin ilabas lahat ng nangyari, lahat ng namatay, lahat ng nadamay, lahat tayo. Kailangan natin magdemand kay Rendon na palutangin yung anak niya si Matos. Matos! Tigilan mo na nga yan! Dad! Warning shot lang yan. A preview of what's to come. Ayop ka, pinsan. Ni minsan hindi ako bumaligtad sa'yo, kahit alam ko hinabuso mo ako. Dahil pamilya kita! Alam ko yun, San. Nandito sa isip ko yun. Utang na loob, pagiging mabait mo sa akin ng sunurin. Pero nakalimutan mo, pinatay mo ang asawa ko. Pamilya ko din yun. Baka nakalimutan mo rin. Ginawa ko yung para iligtas ang anak mo. Si Kidlat! Di inamin mo din? Ha? Na ikaw ang pumatay sa mami ka! Now you're gonna pay for this! Baka akala mo natatakot ako sa'yo. Hindi ang uri mo ang magpapatayo sa balahibo ko. Kaya kitang pabagsakin dyan sa kinatatayuan mo. Come on! Oh, yun naman pala eh. Malinaw. Matos, gusto mo makaganti sa kanya? Ikaw yung San. Ikaw rin, di ba? Tama ba ako? Pues, magpatayan kayo sa isa't isa. Matira matibay. Sino mabubuhay, siyang lalabas dito. Ayop ka, Insan! Siguraduhin mo lang di kita mahanap. Dahil ikaw ang isusunod ko pag natapos ako dito sa anak mo. Ano pa bang ginagawa niyo rito? Sa kulungan na ang bagsak namin, di ba? Sira na ang buhay namin, tanggap na namin yun. Hindi sira ang buhay nyo, hindi masisira yung buhay nyo. Kasi kahit ako nanggaling ako dito sa pangangalaga ng social welfare. Nandito kayo para ilagay kayo sa tamang landas. Hindi nila kayo pababayaan dito. Ako nga, binigyan nila ako ng pagkakataon na bumangon muli sa buhay. Kaya nyo rin yan. Sabi nyo tutulungan nyo kami, di ba? Pero para rin kami nasa kulungan dito eh. Pinabayaan nyo lang kami. Hindi totoo yan. Kaya kami nandito para suportahan kayo sa prosesong ito. Kailangan kayong dumaan dito para sa pagbabago. Alam nyo, ganyan din ako nung una. Alam ko may pagdududa. Normal lang naman yan. Pero kailangan nyo magtiwala na magiging maayos din ang lahat. Dahil ginagawa rin namin ang lahat para mahuli yung taong nanamantala sa inyo. Si Matos. Ano? Malaya siya? Akala ko ba nahuli na sila ng mga pulis, pati si Vergel? Nakatakas sila. Pero may magagawa pa tayo. Hindi ako maasa kami sa kooperasyon nyo. Naisuko ni Rendon ang anak niyang si Matos. Sana matulungan nyo kami. Anong pwede namin gawin? Huwag mo nang patagalin to, Matos! Prepare to die. Argos, labas ka dyan! What?
May mga nagsasabing hindi daw totoo ang paratang kay Matos Victor, na sinisiraan lang siya. Pero nandito ngayon ang mga taong nabiktima niya at sila nang bahalang magsabi sa inyo ng lahat ng kasamaang ginawa niya. Kasama ko po si Aling Maying nung hinostage po ko ni Matos. Dinaway pa po nila yung kapatid ko para magawa niya po yung gusto niya. Sinamantala na ang pangangailangan ko para makuha sa promosyon laban sa mga taga-Riles. Dati kami mga tauhan ni Matos. Kasama kami sa mga batang ginamit niya para makipagaganti sa mga taga-Riles. Nahuli kami ng mga pulis. Akala nga namin lahat kami magkikita-kita sa presinto. Pero malaya pa pala ang mga amo namin. Pinaniwala kami na totoo ang paghuli ni Rendon Victor kay Matos. Kaya siya raw ang aaresto sa anak niya. Imbis na dalhin sa kulungan, tinago pa ni Rendon si Matos. Rendon Victor, kung meron kang respeto sa posisyon mo at tungkulin mo bilang anti-crime czar na huliin ang mga kriminal, isuko mo si Matos. Dahil kriminal yang anak mo. Kamali ka ng binangga, boy. Hindi ko mo lumaki ka na. Kaya mo na ako. Marami ka pang kakainin bigas. Tapos ka na ngayon. Di ka makalabas dito, boy! Yeah! 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 Boss! Arkilan! Boss, may nakakalaman! Boss! Habulin mo! Habulin mo! Boss! Boss! Teka. Anong ibig mong sabihin? Viral na nga itong video tungkol sa pagpapatakas mo sa anak mo. Ang dami nagre-react. Gusto nilang ilabas mo si Matos. Kailangan maimbestigahan ka. Mayor, hindi na kailangan. Ikaw na gumawa ng paraan dyan sa mga media. Tandaan mo, ako naglagay sa'yo sa posisyon mo na yan. Don, relax. Investigasyon lang ang mangyayari. Ang pinakamagandang aksyon natin ngayon, harapin mo ito. Panindigan mo na wala kang kasalanan. Ito lang ang paraan. Wala kang silbi. Sige, pupunta na ako dyan. Barong! Ligpit niyo ang mga kalat dito. Pakisabi kay Matos, hintayin ako. Sige na, tara na. Sir! Boss! Asa na? Wala na, dumaan siya sa likod pero mukhang hindi siya tatagal sa naparuhan mo! Boss! Tara na! Tara! Boss, bakit tayo nagtatawag? Ulis na tayo. Boss, dalhin kita sa ospital. Mauubusan ka ng dugo pag hindi na tayo iyan, boss. Ano yun, boss? Ayos yan, ah. Tiba-tiba pa rin pala tayo, ah. Binigay ito sa akin kapalit ng pag-alis ko sa bansa after killing Argos. Mag-abroad tayo. Rendon Victor, Breaking Director! Breaking Director! Rendon Victor, Breaking Director! Rendon Victor, Breaking Director! Isuko mo si Matos! Isuko mo si Matos! Palabasin mo ang mga anak mo!
Naniniwala na yung mga tao sa atin. Pekeng Director! Rendon Victor! Pekeng Director! Rendon Victor! Pekeng Director! Rendon Victor! Pekeng Director! Mahal kong kababayan, sumumpa ako maging patas na mayor. Nakausap ko na si Rendon Victor upang harapin ang kanyang mga akusasyon laban sa kanya. Nandito na siya. Mayor, marami pa po kaming katanungan. Mayor, ano pong masasabi niyo sa mga akusasyon laban sa inyo? Mayor! Kalma ka lang, Rendon. Hindi natin pwedeng palagpasin ang reklamo ng mga tao. Mr. Rendon Victor, while you are under investigation, I am suspending you from the anti-crime czar position. Sige po, Mayor. Tinatanggap ko po yan. Alam niyo naman po na malinis ang konsensya ko. Konsensya mo mukha mo! Sinungaling! Alam ng lahat ng tao dito na madumi ka pa sa imbornal! Dumi ka sa lipunan! Tanggapin mo na pagbagsak ng pamilya mo! Nauna na si Scarlett, si Matos, ngayon ikaw na! Tapos na maliligayang araw ng mga Victor! Salot! Tapos na ba talaga, Kidlat? Dugot lamang pa rin kita. Kaya Victor ka. May anak ka na ba si Rendon? Nag-revision ka? Magkama sila? Ayan na. Magkama sila? Magkama sila? Tama na, anak. At ikaw, tigilan mo na kami ng anak ko. Anak ko rin siya. Hala. Kung meron man ako tinutulungan dito, tayo ni Kidlat yun, di ba? Ilang beses na napunta siya sa panganib. Pero anong ginagawa ko? Tinutulungan ko siya. Tapos ngayon, kung ano-ano binibintang niyo sa akin? Eh, anong gusto mo? Tumanawa ng utang na loob sa'yo? Huwag mo nga kakuhin yung pagligtas mo sa akin dahil ikaw rin yung dahilang bataw na papahamak! Sinira mo yung buhay ko! Pinatay niya yung tatay ko! Ilang taon mong tinago sa akin nanay ko? Kaya akala ko namatay na nanay ko! Napakulong ako sa Boys Town dahil binintang niyo sa amin yung sunog, di ba? Ngayon tingin mo tatanggapin ko yung pangalan mong Victor? Kahit kailan hindi ko tatanggapin yung pangalan mo! Hindi ako Victor. Mula nang isilang ako hanggang sa huling hining ako, isa akong Asunsyon. Kahit kailan hindi kita tatanggapin bilang ama. Mabubulok ka sa kulungan. Pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo. Hinihintay pa ang official statement mula sa opisina ng Anti-Crime SAR tungkol sa mga paratang sa kanya. Nanonood pa ako eh. Tama na yan. In-stress mo na yung sarili mo eh. Magpahinga ka na, sasalina ka pa ng dugo mamaya. Baba mo na. Sige na. Te, mukhang okay yung pagsali ng dugo sa inyo. Malakas ka na eh. Kung magtutuloy-tuloy yan, siguradong papauwiin ka na ng doktor. Oo. Sana nga. Ito, uwian na. Dok. May problema po ba, Dok? Sorry to bring bad news. Nagkaroon ng complications ang blood transfusion.
It may develop iron overload na maaring makadamage sa iyong heart and lungs. Kaya't I suggest na itigil na muna natin ang blood transfusion. Pero Dok, parang lumalakas naman po yung katawan ko eh. Okay naman po ako. Physically, hindi kagad nakikita o nararamdaman ang iron overload. You may seem okay now. Pero pag itinuloy natin ang blood transfusion, baka mas lalong lumala ang komplikasyon. Lalo na ngayon, maselan ka dahil sa iyong sakit. Ano pong gagawin niyo kung di na pwede salinan ng dugo si ate? May iba naman pong solusyon, di ba, Dok? Yes. At this point, bukod sa gamutan sa iron overload, I recommend mag-bone marrow transplant tayo para na rin sa long-term management ng sakit mo. Ang palamig ng ulo. Salamat. Di ka na ba talaga galit sa akin, Mutsa? Hindi na tayo mag-iwasan. Diba sabi ni Chelsea, naalagaan natin yung isa't isa. Katapos nung pagharap nyo na rin doon kanina, alam ko na kailangan mo ng mahihingahan. Kailangan mo ng kaibigan. Ano? Ayos ka lang? Kahit pa paano, oo. Kasi nasabi ko yung mga gusto kong sabihin sa kanya. Siya masamang tao ba ako? Dahil galit na galit ako sa taong alam kong tatay ko. Alam mo, Kidlat, yung pagtatanong mo tungkol dyan, ibig sabihin nun, affected ka pa rin. Nakakonsensya ka pa rin. Ibig sabihin lang nun, mabuti kang tao. Ikagaya ni Rendon. Bukod sa inabando na kayo, puro sakit at pagpapahirap lang naman yung dinala sa inyo, sa'yo. Siya yung masamang tao dito, hindi ikaw. Kaya kung ano man yung nararamdaman mong galit para sa kanya, valid yun. Paano ba to? Parang nahulog na sa'yo. Di ko ginusto. Ngunit ito ang totoo. Alam mo, masaya ako na bumalik na ulit yung kaibigan ko. Hindi kasi ako sanay na nag-iiwasan tayo mo, Chay. Okay na tayo, ha? Kahit kunwari lang, subukan mo naman. Kahit sa saglit, ako'y mahalin. Namamagana yung kamao mo, dahan-dahan ka lang. Kaya mo na ako, Tol. Nalabas ko na yung galit ko doon sa Rindo na yun. Bitin ako sa paghaharap namin eh. Makikita kang pagmumukha ng hayop na yun. Basagin yung hayop. Basagin! Tol! Bibigyan ang paghaharap, babasagin ko yung mukha nun eh! Tol, alam naman natin. Gusto natin gawin yan, pero Tol, magtiwala muna tayo. Sa batas, sa proseso, Tol. May investigasyon na kayo. Malalabas rin yung katotohanan. Ano mo yan? Ha? Kukulong lang siya? Ganun lang yun? Tol, lugi pa rin tayo eh. Kulang na parusa yun, Tol. So, anong gusto mo mangyari? Tumabi ka dyan! Boss, pagdating namin dito, wala nang tao. Wala rin si Matos, wala rin si Argos. Maski si Berhil. Hindi namin nakita.
Boss, hindi namin alam kung kaninong dugo yan. You're talking about me? Right? Yeah. No. 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 Kung bone marrow transplant yung kailangan natin gawin, yung gawin natin. Oo nga, ate. Wala nga tayong pera, di ba? Alam niyo naman gaano kamahal yun. Pero meron tayong pwedeng gawin. Fundraising. Pwede tayong mag-fundraising. Ginawa namin sarilis yun dati eh. Siguradong tutulungan nila tayo. Ipalagay na natin na makaipon tayo. Mas gugustuhin ko naman na bigay na lang yun sa mga madre para sa bagong titirahan nila. Tsaka para sa'yo, Jello. Para sa bagong buhay niyo sa Riles. Bakit pa panay ang pagkontra mo? Ayaw mo ba talaga gumaling? Mas alam ko yung sakit ko kaysa sa inyo. Kahit naman matuloy ang transplant na yan, wala namang kasiguraduhan na gagaling ako eh. Kaya sayang lang yung pera. Sayang, walang masasayang kung mabubuhay ka. Ba't ka ba palagi sumusuko? Unahin mo naman yung sarili mo kahit ngayon lang. Ba't ka nagagalit sa akin? Lady, alam mo naman ano yung nararamdaman ko para sa'yo eh. Gusto mo sabihin ko para mas malinaw, mahal kita. Mahal na mahal kita, Lady, kaya ayaw kita mawala. Kaya baka pwede wag muna tayo sumuko. Baka pwede ipaglaban natin to. Huwag ka munang sumuko. Kung talagang mahal mo ako, Sig, respetuhin mo yung desisyon ko. Kasi katawan ko to eh. Buhay ko to, kaya ako yung magdidesisyon. Girls, girls, girls. Relax lang kayo. Ako lang to. Ano? Ay, Di mabiro. Teka, ba't ba kayo nagmamadali? Eh, kasi may lalaki kami nakasalubong doon. Ang lakas ng datingan eh. Parang naghahanap ng gulo. Grabe naman, ginadge nyo naman kaagad. Malakas ng datingan, naghahanap agad ng gulo. Diba? Eh, bakit may hawak na baseball bat? Lah, baka padala yun ni Matos. Tahan na lang natin. Para sa patong suot natin, hindi naman natin gagampanan yung trabaho natin. Turo mo, Matya, saan ba? Doon. I introduce to you all, important, from the Barangay 525 Riverside, our new Tanod ladder, Shakom! Thank you so much. It's an honor. For fight, for Riles, I will give my 100% for you. Just trust in me. Ano daw? Naintindihan niyo ba? Parang si Aling Dolor lang na may nakakagit. Dami niyo namang complainants. May problema ba kayo? Wala naman, Dolor. Pero bakit ka pa kasi kumuha ng import? Dapat, ang mga bantay Riles, taga-Riles lang. Hoy! Hindi tulad yan. Eh, dayo lang yan eh. Ha? Hey, hey, hey! The mores, the merriers. Tsaka baka pwede ba? Huwag na nga kayo magreklamo. Just trusted me, okay? Tsaka ako naman po nang abala dito, di ba? Right?
Basta sagot niyo yan, ha? Okay na yan. Basta sama-sama tayo. Pagtulungan natin, nabantayan ang lugar natin laban sa mga kriminal. Maghapon, magdamag, para sa Riles! Tama para sa Riles! Oh, ano yan? Si Matos. Matos? Matos Victor? The fugitive? Wait. Matos will pay to me. Break it on! Ano ba sabi? Nakunan sa CCTV ng airport ang mga pinaghanap ng batas na sina Matos Victor at Berhel Reyes. Ayon sa mga otoridad, maaaring nakalabas na ng bansa ang dalawa. Bobo talagang dumiskarte itong anak mo eh. Bukod sa hindi nag-iisip, napaka-ingrato pa. Mahinang dumiskarte. Nagpahuli pa sa kamera. Siya magiging dahilan ng pagbagsak ko eh. Huwag niya subukan na tumawag sa akin para humingi ng tulong. Dahil hindi ko siya tutulungan. Ano bang klaseng security airport ba yan? Di ba nila alam na wanted yan si Matos? Pakananan naman na rin doon yan. Ginamit niya yung pera niya, pati yung kapangyarihan niya para gumawa ng hindi maganda. Hindi na ba talaga mapapabalik yung dalawa na yan? Lalo na si Matos? Oo nga, no? Tol, kung kakaalis lang niya, baka naman pwede natin mapigilan kung saan ba siya nagpunta. Tol, hindi ganun kadali yun. Kung nakaalis na siya ng bansa, wala na, hindi na natin mahahabol yun. Malamang palipat-lipat na ng bansa yun para hindi sila masundan. So yun na yun? Goodbye, Matos? Hindi man lang niya papanagutan yung mga kasalanan ginawa niya sa atin? Ikaw pwede ba? Tigil-tigalin mo nga yung kaangasan mo. What did I say? At bakit gusto mong labanan si Matos, ha? Hindi mo ba alam na anak yon ng BFF kong si Rendon? Siya nga. Wait a minute. Di ba yung punong abala in the Riles? Why are you BFF with Rendon? Who faked the Riles? Of course! To the richest and to the powerful ka dapat nagdidikit. Para naman maambunan ka ng grasya. This is unbelievable. I came here to be helpful. In situ, liwanag. Not support those vampires. Victors, ganun dapat ang gawin mo as the punong abala. Pwede ba? You don't teach us me because you are not a teacher. You are just tanons. Ha! Pero kung kukontrahin mo ko, you go. You go to the wind blows. Goodbye! Yes, I will go. But just remember this. Your action will haunt you. Like vampires in the night. Stupids! Labas muna ako. Pumunta. Papaangin lang.
nandito kayo, wag na wag niyo sasaktan yung mga sisters, ha? Kung hindi, ako talaga yung makakalaban ninyo. Sasabihin ko lang sa'yo na totoo na may shotgun dito at alam ko paano gamitin yon. Kaya umayos kayo, lalo ka na. Oo na. Alam na namin yung kakayahan mo. Tignan mo, ginawa mo sa akin, oh. Nagpapakit ka sa akin, no? Kala mo hindi ko napapansin? May gusto ka sa akin. Pwede ba? Huwag mo nga ako tingnan. Nadidistract ako. Hindi ako nagko-commit kahit kanino. Kahit saan, kahit sa'yo. Sige, hindi ko maintindihan, lady. Ano ibig mo sabihin? Wala akong naiintindihan eh. Ano ba yun? May sakit kasi ako, Sig. Kaya konti na lang yung itatagal ko dito. Kaya sa mga natitirang panahon ko dito sa mundo, gusto ko lang talaga makasama yung kapatid ko. Tayo. Ano tayo? Totoo lang, Sig. Gusto ko. Pero pagkakaibigan lang yung kaya kong ibigay sa'yo. Ano ginagawa mo dito? Ba't iniwan mo ate mo sa loob? Tulog naman siya eh. Saka gusto kita makausap. Ang klase talaga yung ate mo, no? Sobrang tigas na ulo. Jello? Sig? Jello, Sig? Siya dito. Kaya ganyan si ate. Bata pa lang kami nang naulila kami. Napilitan siya maging nanay at tatay ko. Basta nang nasa ampunan kami, naging ate na rin siya ng lahat na nandun. Nasanay lang siguro siya na inuunang iba bago ang sarili niya. Iba na kasi ang sitwasyon ngayon eh. Buhay na niyang nakataya. Basta, pipilitin ko pa rin na magpagaling siya. Paano? Ayaw na nga ni ate. Kahit ako, hindi ko alam anong gagawin para pilitin siya. Basta gagawin ko pa rin ang lahat. O siya, sumusuko na, ako hindi pa. Pangako ko sa'yo, Jello. Gagawin ko ang lahat para mas makasama pa natin ang ate mo na mas matagal. Sigurado ko ba na hindi tayo susumbong sa mga polis? Boss, matagal ka na yung tropa yung nurse na yun. Panigurado, bigyan mo siyang malaking tip. Pantapal sa bunganga niya. Bakit tayo pumunta dito? Boss, sa kalagayan mo naman, okay ka? Sa mga tama mo, kung ma-infection yung mga sugat mo, paano tayo makakaganti sa mga yun? Won't be for too long. Babalikan ko yung mga taga-Riz and this time no more playing games. Sisiguraduhin ko na hindi na sila makakaligtas sa akin. Nakunan sa CCTV ng airport ang mga pinaghanap ng batas na sinamat. Tol, totoo ba talaga itong video na to? Di ba uso ngayon yung AI? Pwede. Nagkalat na nga yung mga deepfake sa internet eh. Pero balita na mismo yung naglabas eh. Nag-fact check naman siguro sila bago ilabas yan. Kung ako si Matos, ang option ko lang naman tumakas talaga. Kayang-kayang gawin ni Rendon na itakas ang anak niya. Bukod sa may pera sila, marami silang koleksyon. Tol, alam ko naman nakaka-bad trip nung nakatakas niya si Matos.
Pero isipin nyo, nakahinga naman tayo ng maluwag, di ba? Oh, huwag yun naman masama yung sinasabi ko. Ngayon ko lang naman iniisip eh. Alam naman natin, hindi na makakabalik yan si Matos. Pero isipin nyo, ligtas na yung mga importante sa atin. Mga kaibigan natin. Lalo na si Aling Maying. Okay na ako. Tara na. Save yung pera. Dito, boss. Sa akin, safe. Teka lang, kasi dami natin babayaran dito. Hindi na ako makapaghintay. Tara na. Boss, relax. Kailangan pa tayo magplano. May alam mo kung lugar na pwede natin pagtaguan. Yun nga lang, hindi ganun kasing kaganda yung pinagtataguan natin dati. Pero pwede na. Saan? Mas narinig mo yan? Ano? Ako tinatanong mo, check mo! Wala naman, boss. Tingnan mo! Baka may makarinig sa atin. Tingnan mo! Diyan ka lang yung bang. Alam mo, nung una, hindi kita trip para kay ate. Kahit sino naman, di papasa sa akin eh. Nung una? Bakit? Iba na ba ngayon? Nakita kong paano mo inaalagaan kapatid ko. At kahit nakukulitan na sa'yo si ate, sige ka pa rin. Hindi ka basta-basta sumusuko. Basta. Para kay Lady. Mahal mo talaga kapatid ko, no? Mahal mo rin naman siya, di ba? Saka ayaw mo rin siya mawala. Gusto mo lang rin naman na maging masaya siya, tama? Ako rin. Basta maging masaya siya, okay na ako. Alam mo, kahit di nga maging kami ni Lady, okay lang eh. Kasi parang pamilya na ang tingin ko sa inyo. Sa dami naman ng pinagdaanan natin, hindi ko kayo pababayaan. Lagi lang ako nandito para sa inyo. Salamat, Kuya Sig. May naging kuya naman ako bigla. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Magising pa si Lady, tapos makita niya wala tayo doon kung ano pa sasabihin sa akin. Tara na. Let's go. Sino ka? Oh, saan si ate? Saan nagpunta yun? Natutulog lang yun, nasunod na kita eh. Baka nagising at sinahanap tayo bigla. Tara, hanapin natin. Tara. Kamatayan. Ikaw na ba yan? Lord, please help po. Nakakalipad na susundan ko kahit saang sulok ng bansa si Matos para pagbayaran niya lahat ng kasalanan niya. Investigasyon na lang yung nangyayari. Kailangan natin pagbabago. Kung ipagpapatuloy mo, pagpanig mo sa mali, mawawalan sa iyo ng tiwala ang mga tao. Bakit ba atat na atat silang makita ko? Hindi yun maganda. Baka naman may nararamdaman ka na rin kay Sig. Mahal mo na rin ba siya? Para akong sasabog pag naririnig ko siya nagsisinungaling. Balatan ng butas, lalagyan ko ng aso. Sino yan? Ikaw ang dahilan kung bakit wala na ako ng magulang!